President, Madam Sponsor, before my interpellation, I would like to show some slides. And this pertains to some projects. Okay, of NIA. That's the good sponsor or the people behind you. Do they know what these projects are all about? Opo, kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NIA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. 261 to maintain ang isang bulok, inaamag, okay, stop muna doon, na balog-balog project. Pwede bang paki-explain po? Ang sinasabi ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng NIA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong balog-balog multipurpose project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land, which will benefit 23,000 farmers sa Tarlac. 50 years in the making. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos. Nung last hearing, if I remember, ang sabi ng NIA by 2027, matatapos na itong balog-balog. Fully completed na. And that was last year during Blue Ribbon Committee hearing. Now, ang sabi din nila, 50% completion na raw, completed na yung project. Now, nagpadala ako ng tao ko doon para magkaalamanan. And one of my staff went there at yan po yung nakita. May mga heavy equipment na nakatambay lamang doon, nakatenga at walang activity. So, kung 2027 sinasabing matatapos at wala ako nakikita activity at nagtanong-tanong kami doon sa mga residente, galit na galit sila dahil meron daw minsan pumunta doon na inspector at after that, wala na. Yes, tama po yan. Dahil ilang beses na yan na dekada-dekadang binibigyan ng pera, hindi matapos-tapos. At ang pagkaalam ko, yung project, inire-restructure na ng NEDA ICC for an extension of project implementation hanggang 2028 kasi hindi nga matapos-tapos dahil ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay, doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang taong nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment. Pero wala akong nakita ni isa kaluluwang tao. So, binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Wala po, wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey.
for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year. That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam at may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Yun nga po, Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028, baka next year, 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala ako nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So ano Kaya nga napunta na sa NEDA, kaya napunta na sa... At i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula akong naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastusan. Pero yung high dam, na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pambayad phase sa mga tao. 1, yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang Thank you. napapatayo sa high dam. Thank you po. Now, ito pong 261 million pesos na budget na binibigay sa NIA para sa maintenance nitong Balog-Balog Phase 2 po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa Phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa Phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. So, Pero hindi pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng Phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa Phase 1? The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari doon sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Ang sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. Nandoon pa. At ngayon, maghihingi ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So
So kung ganun, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto nito. But every year, walang mintis, humingi sila ng 261. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA, kailangan nila simulan kagad ang restructuring. Sorry. Kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nila lelong yung panot. Wag po kami. It's very simple dito, Mr. President, Madam Sponsor, na umiiwas ang NEDA sa isang simpleng tanong na kailangan lang ng simpleng sagot. I mean, ng NIA, simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Mangyari po kasi, itong project na ito, napakatagal na ng panahon, nakatenga, nabubulok na, and yet, merong allocated na amount requested ng NIA for the MOE, 261 million. Na ngayon, kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't ba sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project kung tapos na yung proyekto to maintain it. Pero kung hindi pa completed the project, you don't need a budget for the MOOE. You need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. Aminado naman ang NIA na talagang MOOE ang pagka-release at pagka-pangalan ng budget, pero hindi siya ginagamit pang maintenance. Dahil GOCC nga, ang pag-release sa kanila ay MOOE kahit hindi maintenance ang O ba't sila gastusin. pumapayag po na it's under MOE? DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Okay. Ang tawag talaga MOOE dahil subsidy ng national government sa korporasyon. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for 2025. So, they will stop. Carry over na lang. Okay. So, may follow-up question din. Ano ang balak nila dito sa project na ito? Sinabi nila nung last time, 2027, ngayon 2028 na naman. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 or 2028 matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila sa 2028, 2024 ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala pong nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro mas maganda kung aminin na lang na iya na naging pabaya sila rito o may konting corruption, then I will stop. Tama po yun. Good. Kasangga po ako sa inyo na naiiskandalo talaga dito sa balog-balog multipurpose. Inaasahan ng taong bayan, subalit walang dumarating, dekada-dekada na yan. Ang tanging magagawa ng NIA, ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Yun ang kanilang solusyon ngayon. Abangan na lang muna at antayin Abangan. kung ano yung Okay. hatol ng NEDA. Right. So
sa ngayon, dahil ang target date is 2028 na para makomplete yung project, ano po yung mga steps, ano po yung mga programa na ginagawa ng NIA para maisakatuparan na yung completion ng project by 2028 as they promised? Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. So yung plano, kumbaga, nag-iintay na lang, nakakasana, inaantay na lang yung approval ng NEDA at yung pag-release nitong 18.8 billion lang. Okay. So, pwede ho bang makita yung kanilang feasibility study o project plan para sa Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na nag-iintay. alam naman nila nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho'y i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So dapat ngayon pa lamang dinadala nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, dapat prepared ito. Budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para may pakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. So now, we need a feasibility study that will show to us na kaya nilang tapusin yung project by 2028. Tama po. At ako mismo, interesado rin sa pagkahaba-haba ng panahon na may balog-balog sa ating budget. Ngunit walang nakikita sa Tarlac, talagang kinakailangan kalkalin ng maigi yan. Pinagsabihan ko na sila na dapat magdala ng maayos na kopya at updated yung pinakabago. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Ito na ba yung sa kontraktor? Sa balog-balog? Kung gusto ba sa mga kontraktor? Yes. Tama? Actually, sa multiple projects po, di ba? Kasi Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. okay. Ang gusto ko lang pong marinig sa NIA, anong reason bakit naging mabagal yung pag-usad nitong project sa Balog-Balog? Dalawa lang option nila. A, incompetent sila, or B, may korupsyon. Ayon sa kanila, napakarami daw na may-ari na naghain ng kaso sa korte dun sa expropriation order. Kaya hanggang ngayon, nag-iintay sila dun sa iba. Yung iba naman, nabayaran na rin kahit unti-unti. Yun nga lang, talaga mabagal. Bukod sa Balog-Balog, there were other projects na yung mga contractor na sila na nga yung nagkulang para sa akin at hindi na kumpleto yung project, sila pa ngayon ang nagdidemanda laban sa NIA worth 100-something million. Bakit po nagkaganon? Meron pong 100 million liability fund na set aside para pambayad dito sa mga contractor na hindi na nga tinapos yung proyekto, sila pa ngayon ang nagdidemanda at sila pa ngayon mababayaran. Nasa record ng NIA na yung mga kontraktor, OR Sarmiento Construction, J.O. Legaspi at Brostan Construction, hindi na ina-awardan ng NIA ng anumang kontrata matapos i-terminate yung kanilang kontrata dahil hindi nga nagpe-perform.
At ang sabi ng RO Interior Junior Construction, based sa records nila, all its contracts are in progress. And there's no public record of their having been blacklisted. Mhm. Now, may we know the reason kung bakit po nagdemanda yung mga contractor samantalang sila naman po nagkulang dito dahil naging mabagal sila? If that is the reason na sinasabi ngayon ng NIA, bakit ni matapos tayong project, I'm sure siguro they will blame that on the contractors. So, ano po yung nilagay na dahilan o reason ng contractor sa pagdidemanda sa korte laban sa NIA? As a result of the early and sudden termination of their contracts with NIA, the construction companies of Oreta and OTP did file charges and claims. Tama po yun. So, ibig sabihin, tinerminate ng NIA, Tinerminate kasi tapos ayon sa kanila may utang pa ang NIA. Counterclaim. nagkautang pang NIA doon sa Correct, proyekto na hindi opo. na matapos-tapos. So, Pero nanalo ba? Ayon sa NIA, nanalo naman daw sila at hindi sila magbabayad ng anumang utang o counterclaim. So ito 100 million na liability fund that was set aside para pambayad doon sa mga nagdemanda ng mga contractor, hindi na po ma-release, hindi na po maibabayad. Ang sabi, yung 100 million na sinisingil nila sa NIA, pinababayad daw sa kanila ng main contractor. I'm sorry, Madam Sponsor, Mr. President. Akala ko pa yung 100 million liability fund, yan po ay pinanalo na ng kontrakto sa korte, kaya ang korte na nag-utos na magbayad ang NIA doon sa mga nagdidemanda contractor. Apparently, the court has ordered them to pay 224 million. 224 million, tumaas pa ngayon. Yung Angay. pang utos ng korte na ibabayad ng NIA sa mga contractors. Contractor ang magbabayad sa NIA ng 224 million ayon sa order ng korte. Di mas maganda kung ganon. So, sana. So kung ganon, wala na tayong marinig na yung NIA ay magbabayad ng malaking halaga, 100 million pesos sa mga contractor, bagkus yung mga contractor pa ngayon ang pinagbabayad ng korte ng 224 million. Yun ang report po sa NIA. Very good. Tama. Next slide is yung Bulo Small Reservoir. Pwede natin pakita yung video, yung slides. Yan. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990 million 37. So almost $1 billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Yes. Nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Okay. Ano lang po yun sa bulok yung sa maintenance? Noong 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipatsyan lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipatsyan lang ng semento. Yan ho bang halagang 50 million? Ayan po. Oh. Ang dinadahilan po, Pinagyan na po ng semento. Semento bang tawag niyan o plaster? ang dinadahilan,
nasira daw yung natapos na nung Typhoon Carding noong 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So, who did Ay, the hindi, repair? tapos na Who did last the repair? year. Kasi, Teka, tapos na daw last year. teka muna. Madam Sponsor, Mr. President, yung pag-repair ng halos masisira na matutumba na poste, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. 50 million na ba yung halaga ng palitada na yan? Pinapangako nila na kung puntahan daw yung bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year at yung mga nasira nung panahon ng bagyo, naisaayos na raw. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. We did. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi ma-edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, wag niyo pong paniwalaan yan. Pwede ipa-photoshop nila yung mga pictures nila. Ayan po, oh. Yan po, ngayon po, November lamang po yan. Ito po sa kanan, ayan po. Kuha po ng tao ko yan noong November 7. Pero ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. DRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Una-una, nakita niyo naman po, parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko, pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po, pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. At pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So, sino po yung pinapunta nila? So, yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na, dapat mabigyan ng sanction yon. Dapat madisiplina yon dahil doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yon. So, kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw diyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. Sa NIA, sorry. NIA. Ayon sa kanila, hindi naman daw tagaron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Okay. Ito lamang po ilan sa mga interview ng mga tao ko. Ano po? Nung nagpunta kami last year, nakita namin na talagang sira-sira, nagtutuluan, halos parang babagsak na yung irrigation. Ngayon po, kumusta ba dito? Ganun pa rin ma'am, wala naman nagbago. Hindi naman pinakikinabangan yung irrigation. Abala pa sa dinaan ng mga lugar na hindi naman nila binayaran. Mga magulang ko lang nakausap nila noon, hindi naman nila alam na pwede palang bayaran yung mga nadaanang nasira. Pati nga mga pananim po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung NIA dito? Matagal na po. Tagaraw po nung ginawa nila kasi yun. So ito yung last year na pinuntahan namin. Ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinalitadahan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun. Dito lang yan. Pagdating doon, tungkabuli yan. Kasi ang sinasabi ng NIA po nung last hearing, may budget sila for maintenance. So ito na po ba yung tinatawag nilang maintenance? Ay, yan na nga ho siguro. Pamahal pa naman ng pagkapahal yan. 3,000 isang poste raw. Pero issue pa ang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli. Ayan o. Ayan, mga kanya. Ay, tama ng tubig. Ayan po. Tao ko mismo ang pumunta. So, hindi po pwede ma-deny ng mga taga-NIA base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So, ano po masasabi ng NIA tungkol dyan?
Ang sabi po nila, meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po. At malamang last year, no nakaraang taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Pero November- nakaraang taon pa raw yun. Yes, Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, oh, bulok. Hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, pumupunta po ako, nag-invest po ako para mapunta ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it. Kaya hindi nyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong niya sa tao ko, kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. I'm telling you, it is what it is. At meron pang interview ng mga taga lugar na yon. Hindi pa sapat yon. Ang dami pang mga cheche-bureche na kailangan mag-imbestiga mga taga Senado, pupunta doon at kasama ang NIA, etc. etc. Yan na mismo, oh. Right here, right now. Let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. And then I'll move on. Ngayon, kung ayaw nyo, paulit-ulit kayo, hanggang mahating gabi tayo rito. Hindi ako papayag na palalabasin nyo yung tao ko ang mali dito. Wala naman pong sinasabi na No, sinungaling. sorry, not you, Madam Sponsor. Ito mga taga-NIA, mait dugo ko rito eh. Matagal na. Kasi palalabasin nila na yung tao ko pang mali. Kasi kailangan pala pupunta mga taga-Senado. Hindi pa sila kontento doon sa pinakita namin video at mga tao ko, yung tao ko subok na. For 20 years, I've been doing public service, nag-imbestiga ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. And now, pasinungalingan ako nito mga taga-NIA, gagawing sinungaling yung tao ko. No F-way. Ano kayang mabuting gawin para malaman ng NIA ang katotohanan? Siguro papuntahin natin sila? Siguro meron Sa lalong madaling meron panahon. dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yun pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, for the longest time nilolokong taong bayan. At saka ang masaklap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers. Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers. Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Tama po. Dapat talaga may managot kung regional director ba yan o kung sino in charge sa bagong construction at big infrastructure. Kasi mismo yung administrador umaamin na wala pa siya nung naumpisahan niya. Nadatnan niya, sira-sira talaga matapos yung bagyo. Pero nung November 23, nung last year, during Blue Ribbon Committee investigation, sinabi nila nagagawa sila ng paraan na para i-fix yung problema. That's why last month, November 7, nagpadala ko ng tao at hindi nila inayos yung problema. Pinalitada lang nila. Yan ba ang pag-ayos ng problema? At sa halagang 50 million pesos, ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? 50 million pesos para lamang sa mga palitada na yan? Magkano bang halaga ng palitada? Meron bang karpintero dito na makapagsabi, magkano bang palitada? Pwede ba tayo mag-hire ng karpintero? Meron bang karpintero dito sa Senate? Magkano ba yung palitada? Magkano ba yung, sabihin natin, 5 drum na palitada ang nagastos dyan? Magkano ba? 50 million ba yan?